ginawa mo sa pera mo? Ano ang ginawa mo sa oras mo? Ano ang ginawa mo sa katawan na ibinigay ko sa iyo? So, pag tayo pala humarap sa Panginoon, sasabihin natin yan, Lord, alam niyo po, ganito yung ginawa ko sa buhay ko. Ganito yung ginawa mo sa pamilya ko, ganito yung ginawa mo sa asawa ko, ganito yung ginawa ko sa kaibigan ko, sa kapwa ko, sa kapatid ko, sa magulang ko, sa talentong binigay mo sa akin, Lord. Tinago ko kasi nahihiya ako, hindi man expert. Hindi man ako masyadong expert, kaya tinago ko na lang. Dapat pala natin ingatan ang mga bagay na ibinigay ng Lord sa atin. Hindi lang natin ito dapat ingatan kung hindi dapat i-cultivate pa natin ito. Gamitin natin ito upang mapasaya natin ang Panginoon. Para balang araw na pag umarap tayo sa Kanya, may ibabalik tayo sa Kanya. Hindi natin ito sayangin, hindi rin natin ito sirain, o hindi natin ito i-carelessly handle. Di ba pag carelessly handle, for example ito. Actually, mahal na mahal ko ni Sally itong shades na kabibili niya. Yung nagbalot nito, hindi niya tinitignan. Basta, kasi pina-check muna sa kanya so ibabalot ko na to, so i-check mo kung merong gas-gas to, sabi niya. Tapos ang ginawa ng cashier, ipinigay niya doon sa packer, hindi niya masyadong iningatan, baka kaya nagkaroon ng guhit. Pero sabi ko naman kay Sad, okay naman, hindi naman halata, okay lang yan. Tapos marami din naman itong pampalit, so hindi rin naman halata yun. Di ba pag ibig sabihin ng carelessly handle, ayaw mo naman siya masira. Pero dahil nga carelessly, hindi mo siya nabigyan ng ganung importansya, hindi mo nakita yung kahinaan niya, na na-mishandle mo siya, kaya nasira siya, or natakyasan siya. So, ganun din po pala sa relationship natin, sa kapwa natin, sa magulang natin, mga kapatid natin, sa ministry pala na binigay sa atin ng Lord, sa katawan natin. Diba? Baka mamaya na high blood ako kasi sobra na akong kain, ang laki na ng tiyan ko. Na-abuse ko ba, hindi ko inalagaan yung ibinigay sa akin ng Panginoon na katawan. Diba? Kumbaga kahit sa katawan, pinag-i-steward tayo ng Lord. Dapat alagaan natin yan. O malay mo naman yung anak mo, napariwara. Bakit? Kasi na-carelessly handled mo. Hindi mo naman gusto mapariwara, pero nahayaan mo, nabayaan mo. So, tanongin ng Lord sa'yo, ano nangyari sa mga anak mo? Ba't na, ganito? Yan. Baka hindi mo na free or something, pero alam nyo, may kanya-kanya naman desisyon ang mga tao Diba? Hindi din naman masisisi ito sa mga magulang. Pero kumbaga, dapat pala tayo na ingatan natin ang ating lahat ng gagawin, sasabihin at buhay natin. Kasi ito ay bigay sa atin ng Panginoon. Regalo lang to. At balang araw, actually hindi lang regalo minsan pahiram lang sa iyo ng Panginoon yun At time mo lang kukunin din niya sa iyo yun. Kaya dapat, ingatan mo at itama mo ang buhay mo. Kasi kumbaga, alam niyo ba na kahit kuyari mag-asawa kayo, hindi niyo naman alam kung kailan kayo kukunin ng Lord, di ba? So, bakit hindi na lang puro pagmamahal ang pairamin niyo? At magkasundo kayo, maging masaya lang yung buhay niyo, di ba? Kaysa mag-away kayo. Kasi alam niyo, minsan tayo lang naman talaga napapahirap sa buhay natin Akala natin napakahirap maglingkod sa Panginoon. Akala natin napakahirap talagang mabuhay, ang daming problema. Pero actually, tayo lang talaga nagbibigay ng problema sa sarili natin. Kasi si Lord, binigyan lang naman tayo. Sabi nga ng Panginoon, di ba, do not worry. Kasi hindi naman yan makaka-add sa buhay mo Makaka-add ba sa buhay mo pag nag-worry ka? Pag nag-worry ka ba, dadagdagan niya yung buhay mo? O sige, dahil nag-worry ka, bibigyan na kita ng one day, madadagdagan yung buhay mo. Hindi Mag-worry ka man o hindi, it is appointed for you on the day that the Lord decided kung kailan ka mamamatay. Mamamatay ka sa araw na yun. Kahit napakalakas mo,
Kahit napakaingat mo sa katawan mo, basta kinuha ka na ng Panginoon, kinuha ka na ng Lord. So, ano ang dapat nating isapuso sa mga bagay na to? Na, ang sabi ng Lord, di ba, live one day at a time. Kumbaga, mamuhay ka sa isang araw na ibinigay sa'yo ng Lord. Hayaan mo na yung bukas, talaga nasa Bible yan sa Matthew, hayaan mo na ang bukas mamblema para sa bukas, ngunit mabuhay ka ng pang isang araw lamang. For example, ang binigay lang sa'yo ng Lord